Pasok ko tayo sa office guys. Araw pala ng Tuesday ngayon. Parang tunaw yung snow ah. Maambon kasi ito sa positive. Kaya feeling ko tunaw yung snow. Pasok na tayo. Kakarating pala natin ng office. Basa yung mga daan. Yung daan. Parang umulan ba? Actually kanina nung binaba ko si Austin, umaambon. Pero parang natutunaw lang yung ground. Or natutunaw yung mga snow. Less than 3 weeks na lang. Or more or less 3 weeks. Ano na? Spring na dito sa Canada. Ito yung pinakayokong weather, yung spring. Kasi pag normally pag spring, ulan ng ulan. Nakakatamad lumabas, hindi ka makakapaglakad. Mas gusto ko yung winter kaysa sa spring, sa totoo lang. Summer maganda talaga. Pero ang favorite na weather ko is winter, summer, fall, tapos spring. Baba na tayo. Ayoko talaga ng spring kasi maulan. Sobrang maulan. Hindi masyadong malamig kaya yung forma natin. Ganito lang. Tapos ano pala, hindi rin mahangin. Ilang days, actually parang since weekend, hindi siya, ang tawag dun, hindi siya malamig. Kumbaga positive siya. Nagpa-positive. Kaya kung titignan nyo tong video ko, ayun, medyo tunaw yung snow. Diba nung nakaraan sobrang ano yan, sobrang may snow. Ngayon bumaba, natutunaw na. Ay, spring. Wala rin ang mga activity kasi pag spring kasi medyo malamig pa yan, tapos maulan-ulan pa. So most likely, kung ano yung ginagawa natin ng winter na nasa bahay lang, ganun din gagawin natin. Tambay sa bahay. Nagbaon pala tayo ng siopaw. Kasi nagluto si Leslie kahapon ng 2. Isa lang kaya ko. So nagbaon tayo. Pasok na tayo. Kainin ko dyan sa desk ko. Sana hindi mangamoy. Siopaw asado. Pasok na tayo. Ano meron? Wala. Tara, kain muna tayo, tapos sabay trabaho na. Pauwi na tayo guys. Kaninang lunch nag-iisip-isip ako balak talaga namin ni Leslie na mag for good na dito sa Canada, no? I mean permanent resident, and then eventually citizen kami. So sabi ko kaninang after lunch habang nanonood ng anime, bakit kaya hindi ako mag-aral ng French? Diba, useful naman. Kasi ang dalawa ang language ng Canada, main is English. Siyempre, iba-ibang lahi, iba-ibang lengguwahe. Tapos French. Tinuturuan sila ng French dito sa Canada. Iniisip ko, bakit kaya hindi ako mag-aral ng French? At saka may pointing system din doon sa language, which is hindi naman basta-basta madali na mag-language exam ka tapos makukuha mo yung gusto mong points, 'di ba? Na mataas or
CLB7 kumbaga. English na nga eh. 34 years ka nag-aral. Para sa akin 34 years na. O more than 30 years ka nang nag-aral. Nahihirapan mo pang ma-perfect yung French, ay yung English. How much more pag mag-e-exam ka ng French? Hindi mo mapa-perfect yun kasi third language mo na yun kumbaga. So yung idea na mag-e-exam ako ng French, parang hindi siya realistic para sa akin. May mga advantages and disadvantages din kasi pag marunong ka mag-French dito sa Canada. Let's say, kunaring magpa-permanent resident ka, mayroon talagang pathway yung mga marunong mag-French. Sobrang dali lang pag, siyempre, kailangan mong mag-exam. May certain level. Pero kasi, may mga advantages and disadvantages talaga na marunong ka mag-French kahit permanent resident ka na or citizen. Okay? Pero tingin ko case to case basis eh. Pag-usapan natin saglit. Ilagay natin yung sitwasyon ko dito sa Canada. Okay, kunwari na permanent resident na kami or citizen na ako, saan ko ba magagamit yung French? Okay. So, yung main office kasi namin naka-base sa Montreal, Quebec. Yung pinaka-big boss is marunong mag-French puti. Kung may opportunity, pero yung direct reporting ako is Amerikano, taga California. Walang problema. So, nakakausap ko lang yung mga big boss talaga pag nagpe-present ako ng profit and loss, ganun. Pero, pag kunwaring may opportunity na sinabi nung big boss na, hey Alan, punta ka dito sa Quebec, may position kami para sa'yo. Kumbaga, intercompany transfer na pupunta kami ng Quebec. Tapos, yung work nila is full remote. Tapos, mataas yung position na ibibigay sa akin. Siguro management, ganun. Mapapaisip ka din eh. Paisip ka din, kukunin ko ba yun? Full remote si Leslie, anytime pwede kayong lumipat sa Montreal. Magagamit mo yung French doon, di ba? Kasi ang naririnig ko is yung mga tao sa Quebec, 90% is French ang usapan nila. Ang sinasabi nila, kung gusto mong lumipat ng Quebec, at least paano marunong kang mag-French, diba? Mapapaisip ka din talaga. Tapos, doon sa Express Entry ngayong 2025, sobrang dami ng draw doon sa mga marunong mag-French kasi sobrang baba lang. So, kung nasa Pilipinas kayo, possible na makapunta ka ma-PR kayo ng Canada. In the next 3 years, ang focus ng Canada is yung in-Canada focus. Ibig sabihin yung mga nandito na sa Canada. Pero pag kunwari hindi ka nag-aral or nag-aral dito sa Canada or wala kang work experience, medyo in the next 5 years ka pa madodraw. Except pag na-nominate ka or ganun. Pero pag may French language proficiency ka, pwede ka madraw as permanent resident. So kung may French school dyan sa Pilipinas, kung ako mag-i-invest ako ng siguro 1 taon, 2 taon sa school, mag-aral ng French para may opportunity na ma-permanent resident ako sa Canada, hindi na ako mag-aaral, di ba? So yun yung hinahanap ng Canada ngayon kasi gusto nilang makakuha ng mga migrants outside Quebec na marunong mag-French.